Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Unang araw ng balik eskwela ayon sa Department of Education, nasa mahigit 90% ng mga paaralan sa buong bansa ang nakapagbukas ngayon. Pero ang iba, wala pa ring pasok matapos bahain bunsod ng nagdaang bagyo at habagat. Kanina nag-ikot si Education Secretary Sani Angara sa iba't ibang paaralan sa bansa. Makakausap natin sa linya ng telepono para bigyan tayo ng update tungkol dyan si Ria Fernandez. Ria, anong nangyari kanina? Kamusta ang pag-iikot ni Secretary Angara? Ruth, naging maayos naman ang pagbabalik eskwela sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, 98% na paaralan sa buong bansa ang nakapagsimula ng klase ngayong araw. Pero syempre may ilang mga aberyang kinaharap ang mga paaralan. Gaya na lamang sa Muntinlupa National High School, hindi pinalampas ng principal doon ang pagkakataong maidulog kay Secretary Angara ang matinding gastusin sa transportasyon ng kanilang mga estudyante dahil sa polisiya umano ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sa ating panayam kay Dr. Florante Mamerto, pinagbawalan daw ng dating hepe ng Bucor na nakasasakop sa kinatitirikan ng paaralan ang rektang mga biyahe roon. Kaya kailangang mag-isa pang sakay ang mga papasok ng klase. Isang pesos daw ang epekto, bumaba raw ang bilang ng kanilang enrollee mula sa dating 10 to 12,000 na lang ngayon. Sa rin ang kanilang ang pakikipag-usap ng lokal na Balikan po, Ria. Balikan natin si Ria kasi... Ria, naglolo ko yung iyong signal at babalikan namin mamaya pag medyo maayos na. Yan po si Ria Fernandez. Samantala, sa ibang lugar sa Metro Manila tulad sa El Pidio Quirino High School sa Santa Mesa sa Maynila, nasa 1,300 estudyante ang nagbalik eskwela. Ayon sa pamunuan ng paaralan, sapat ang kanilang classrooms kaya walang shifting ng klase. Nandun kanina si Manila Mayor Hani Lacuna, tiniyak niyang papalitan agad ang mga nasirang na gamit sa paaralan dahil sa mga pagbaha. Maayos din ang unang araw ng klase sa Makati Science High School. Nasa mahigit 1,000 ang mga pumasok na estudyante. May mga nakabantay doon na pulis para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa Quezon City naman, blended learning ang ipinatupad sa Batasan National High School. Kulang kasi ang classroom dahil umabot sa mahigit 16,000 estudyante ang nag-enroll ngayong taon. Naging hamon naman sa ilang guro at estudyante ang mahinang internet. Sa huling abiso ng Department of Education, nasa higit 800 na ang kabuang bilang ng mga paaralang ipinagpaliban ng pabubukas ng klase dahil sa nagdaang kalamidad. Pinakamarami sa mga hindi nakapagsimula ng pasukan nasa Central Luzon at sa National Capital Region. Naging matiwasay ang unang araw ng balik eskwela ng mga estudyante ayon po naman sa Philippine National Police. Ayon sa PNP, mahigit 33,000 pulis ang dineploy sa iba't ibang eskwelahan sa buong bansa. Naglagay rin sila ng mga police assistance desks at mobile patrols. Bukod sa seguridad ng mga eskwelahan, nakabantay rin ang PNP sa mga lugar na kansilado pa ang klase dahil sa pananalasa ng habagat at bagyong Karina. Tumutulong din ang mga pulis sa Brigada Eskwela kabilang na ang paglilinis ng mga paaralan. Doon naman sa mga kapatid natin na susundo sa uwian ng mga estudyante, huwag niyo pong kalimutan na magdala ng payong. Posibleng maging maulan ang panahon sa buong Luzon ngayong maghapon. Sa latest bulletin ng Pag-asa, magpapaulan ng southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales at Bataan. Magiging maulan din sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Samantala, patuloy ring binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na nasa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng LPA sa layong 220 kilometers hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, wala itong direktang epekto sa ating weather system at maliit din ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Sa ibang balita, tumaas pang bilang ng mga nasawi matapos ang paghagupit ng Super Typhoon Karina at habagat. Sa datos po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 36 ang patay
sa matinding pag-ulan at pagbaha. 6 naman ang sugatan at 3 pa ang nawawala. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 4.5 million ang apektado ng bagyo at habagat. Halos 800,000 dyan ang kinailangang ilikas. Mahigit 362 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang halos 1.7 billion pesos ang halaga ng mga nasirang infrastruktura. Balikan po natin ang ulat ni Ria Fernandez kaugnay ito ng pag-iikot. DepEd Secretary Sani Angara. Ria, ano nga ulit yung kinukwento mo kanina na report dyan ni Secretary Angara? Ruth, naging maayos naman itong pagbabalik eskwela sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nasa 98% na paaralan sa buong bansa ang nakapagsimula ng klase ngayong araw. Pero syempre may ilang mga aberyang na-encounter sa pagbubukas ng klase. Katulad na lamang sa Muntinlupa National High School kung saan hindi na pinalampas ng principal doon ang pagkakataong maidulog kay Secretary Angara ang matinding gastusin sa transportasyon ng kanilang mga estudyante dahil sa polisiya umano ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sa ating panayam kay Dr. Florante Mamerto, ipinagbawal noon ng dating hepe ng Bucor na nakasasakop sa kinatitirikan ng paaralan ang rektang mga biyahe roon. Kaya kailangang mag-isa pang sakay ang mga papasok ng klase. Ang isang trip daw ay nasa 20 pesos. Ang epekto, bumaba raw ang bilang ng kanilang enrollee mula sa dating 10 to 12,000 sa 8,000 na lang ngayon. Sobra na rin ang bilang ng kanilang mga guro kaya inassign na lamang ang iba sa iba pang paaralan. Ongoing naman daw ang pakikipag-usap ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa sa bagong administrasyon ng Bucor ayon kay Mayor Rufy Biazon. Samantala, patungong Casimiro Inares Senior National High School ngayon sa Taytay Rizal si Secretary Angara. Sa pinakahuling datos ng DepEd, nasa 20.5 million na ang bilang ng mga enrollee sa public elementary at high school kabilang na ang alternative learning system. Nauna nang pinuntahan ni Angara ang Carmona National High School kanina sa Cavite kung saan may ilang aberya ding nakita. Kulang ng 27 silid-aralan ng eskwelahan. Sa katabing Carmona Elementary School naman, may ilang magulang na hindi mahanap ang pangalan ng kanilang mga anak sa class list. Aminado naman ang paaralan na human error ito, kaya inabisuhan na lang nila ang mga magulang na idiretso ang kanilang mga anak sa classroom para makapagklase na. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Sa ibang balita, tinawag na political harassment ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbawas ng Philippine National Police sa kanyang security detail. Sa isang liham na pinost ni VP Sara sa kanyang official Facebook account, binakbakan niya si PNP Chief Romel Marbil. Sunod-sunod daw ang anyay kasinungalingan ni Marbil sa mga ginawa niyang panayam tungkol sa nangyari. Unang pinabulaanan ni VP Sara na nagpaalam sa kanya ang PNP. Sinabihan na lang daw ang Office of the Vice President na kukunin na ng Police Security and Protection Group o PSPG ang mga security personnel ni Vice President Sara. 38 raw sa 75 pulis na isinama sa relief order ay mula sa Mindanao pero inilipat sa Metro Manila na para raw bang hindi kulang ang mga pulis sa Mindanao. Hindi rin daw totoong walang banta sa seguridad ni VP Sara. Kamakailan ay may lumabas na video ng kanilang pamilya na isaan niyang malaking security threat. Banat pa ni VP Sara bakit hindi na lang daw gawin ni PNP Chief Marbil ang kanyang trabaho lalo pat marami raw ibang problemang hinaharap ang mga Pilipino. Wala pang pahayag si PNP Chief Marbil tungkol dito. Samantala sa unang pagkakataon personal na dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga ni-raid na pogo, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Hindi dapat sisipot sa hearing si Roque dahil sa pinuntahang hiwalay na pagdinig sa korte pero humabol ang dating cabinet official kaninang umaga. Matatanda ang nadadawit si Roque sa isyu ng pogo matapos siyang pangalanan ni PAGCOR Chairman Al Tenco bilang legal officer ng ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Itinanggi na ito ni Roque. Bukod sa kanya, dumalo rin sa Senate hearing ang isa pa sa mga na-issuehan ng arrest order na si Dennis Cunanan. Pero ang ikinagalit naman ng mga senador ang hindi ulit pagsipot ni Bamban Mayor Alice Guo. Una nang sinabi ng alkalde na apektado na ng issue ang kanyang mental health at haharapin daw niya ang mga reklamo sa tamang forum. Marami pang aabang balita sa pagbabalik ng Frontline Express.
Umabot na raw sa baybayin ng Tanza Cavite ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova na nasa bahagi ng Limay, Bataan. Ayon po yan sa grupong Pamalakaya na nangangambang maapektuhan ang kanilang kabuhayan. Sa account naman ni Cavite Governor John Vic Remulla sa X o dating Twitter, sinabi niyang naapektuhan na rin daw ng oil spill ang mga bayan ng Ternate, Maragondon, Naik at ilang bahagi ng Tanza. Magbibigay na raw sila ng assistance. Pero pagtitiyak ng Philippine Coast Guard, naselyuhan na ang 14 sa 24 na tank valves ng lumubog na MT Terra Nova, kaya kakaunti na lang raw ang tumatagas ngayon. Bukod sa MT Terra Nova, nitong weekend lumubog din ang MT Jason Bradley sa Mariveles. May nakita na ring oil spill kaya doble kayod ang Coast Guard para maagapan ang pagkalat ng langis. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Pagpapakain umano ng mga tuta at mga sawa at bayawak sa Carmen, Cebu, pinaiimbestigahan ng lokal na pamahalaan. Mga pusa sa isang animal pound sa San Juan nalunod sa kasagsagan ng baha. At pop superstar Lady Gaga engaged na sa longtime boyfriend niyang si Michael Polanski. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.